Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag ang puso'y puno ng hinagpis, mas madaling malapitan ng masamang elemento. Magdasal at magpatawad para sa sarili mong kaligtasan. Dear Papa Dudut, naisip ko lang bigla na may mga bagay pala sa buhay na hindi mo madaling makakalimutan. At may mga bagay na sa mga simpleng araw lang talaga nangyayari. Gusto ko sanang i-share sa iyo kung paanong naging perfect sa paningin ko yung buhay ko noong mga panahong yon. Kasi sa totoo lang, akala ko noon na lahat ng bagay ay makakamtan ko na. Just call me Carmina, 43 years old. Pero nangyari ang lahat ng ito noong nasa third year college pa lamang ako noon. Mga panahon na masasabi kong okay na. Wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Isang dahilan kung bakit ko nasabi yon ay dahil sa pamilya ko. Ang saya-saya ko kasi akala ko lahat ng dapat mangyari sa isang perpektong pamilya ay nangyayari na sa amin. Si Daddy nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya. Laging maayos ang trabaho niya at kahit madalas siya sa office, hindi niya nakakalimutang mag-spend ng time sa amin. Si Mami naman ay sobrang sipag, siya yung tipong hindi nahihirapan sa lahat ng mga gawain sa bahay. Kahit pagod siya. Si Kuya Kaloy naman, grabe yung alaga niya sa akin. Kahit na medyo matanda siya sa akin ay parang hindi siya tumitigil na alagaan ako. Sa kanya ko natutunan kung paano magluto ng mga paborito ko at kung paano maging maligaya. Kahit sa simpleng bagay lang. Sabi ko nga para kung nasa isang pelikula yung perfect family na matatawag ko. Pero syempre hindi naman pwedeng walang konting asaran sa pamilya, hindi ba? Lalo na kay Kuya Kaloy. Sa tuwing magsasama kami sa dinner o kaya kapag kumakain kami sa mga restaurant ay hindi pwedeng walang joke or asaran. At that time ay medyo nagsisimula na akong magka-interes kay Densyo, yung isa kong classmate sa college. Hindi ko naman kayang sabihin sa pamilya ko yon kasi crush lang naman yon. Pero si Kuya Kaloy alam na alam niyang may iba na akong iniisip. Nung isang gabi habang dinner kami sa paborito naming restaurant ay tinanong niya ako, Carmina, nagpapaligaw ka na ba kay Densyo? Siyempre ako ay medyo nahiya at saka magkaibigan lang kami. Sabi ko pa ay hindi magkaibigan lang kami ni Densyo. Tumawa lamang si Kuya Kaloy. Siyempre para medyo tapusin yung asar na yon, tinanong ko siya. Ikaw may girlfriend ka na ba? Girlfriend mo na ba si Ate Kim? Tapos ay nag-deny siya. Uy hindi magkaibigan lang kami. Parang laro na lang sa bahay namin ang mga asaran na yon. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay masaya na rin ako. Dahil sa simpleng mga pagkakataon na yon ay parang ramdam na ramdam ko yung pagiging buo ng pamilya namin. Sunday talaga ang pinakapaborito kong araw, Papa Dudut. Kasi yon yung araw na walang trabaho. Walang school, walang pressure. Family day namin at minsan ay manonood kami ng sine, magsha-shopping at pagkatapos syempre magdi-dinner sa mga paborito naming fancy restaurants. Hindi naman namin kailangan ng okasyon para mag-celebrate. Basta magkasama kami. Tapos kahit anong gawin namin,
ang saya lang. Wala kang iisipin, walang mag-aalala, puro kasiyahan lang ang nararamdaman namin. Kaya naman yon ang pinakahihintay ko tuwing linggo. Pero alam mo, may mga pagkakataon din na hindi ko kayang ipakita sa kanila yung nararamdaman ko kay Densyo. Naisip ko kasi na baka masira yung relationship namin bilang magkapatid. Kasi si Kuya Kaloy, very protective siya sa akin. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya kung malaman niyang may nararamdaman ako kay Densyo. Baka magbago ang lahat. Baka masaktan lang siya. Kaya ayon, kahit na may nararamdaman akong kakaiba ay pinipili ko na lamang na itago. Hindi ko kayang aminin kahit na gusto ko na rin siyang minsan. Papadudot, kahit bata pa lamang ako noon ay ramdam na ramdam ko kung paano kami pinapahalagahan ni Daddy. Kahit na sobrang busy siya sa trabaho ay hindi siya pwedeng mawala sa mga special occasions sa school namin. Alam ko na maraming times na si Daddy lamang ang hindi makakadalo sa mga school events kasi nga may mga importanteng meetings or appointments siya. Pero tuwing may major events, andyan talaga siya. Lalo na nung mga panahon na may mga subject o activity na tinutukan ako. Or minsan sa mga sports fest namin sa school. Palagi siyang nandyan, nakasuporta at kahit napagod siya, andyan siya para makita akong mag-perform or kahit simpleng magpasa ng project. Iba kasi yung feeling kapag yung tatay mo talaga ay hindi nawawala sa mga special moments mo. Hindi ba? Hindi ko na kailangan pang magtampo o magalit kasi alam kong ginagawa ni Daddy ang lahat para sa pamilya namin. Sabi ko nga nung bata ako ay marami nagsasabi sa akin na perfect daw ang pamilya namin. Siguro nga kung titingnan mo lang sa labas ay parang ganon. Si Daddy ay sobrang successful sa trabaho, si Mami naman ay sobrang masipag sa bahay. Tapos may Kuya Kaloy pa akong super alaga. Kaya yung mga classmates ko noon, yung mga kaibigan ko ay lagi nilang sinasabi na wow, ang perfect naman ang family mo. Minsan nga naiinggit pa sila kasi ang saya-saya namin at sa mga special occasions sa school ay andyan sila at laging buo ang suporta sa akin. At least sa school ay parang ang saya-saya nila para sa akin. Kasi akala nila kami lang ang may ganong klaseng pamilya. Pero sa totoo lang ay hindi ko naman sila masisisi. Lahat naman tayo ay gustong makaranas ng masaya at kumpletong pamilya. Yung mga magulang na laging nandyan at yung mga kapatid na nagmamahalan, kaya naiintindihan ko sila. Basta ako, yun lang ang gusto ko. Nabuo kami at masaya. Si Mami hindi ko siya matutularan sa sipag. Halos lahat ng gawain sa bahay siya ang gumagawa kasi wala kaming kasambahay. Si Daddy minsan ayaw na ngang umuwi kasi gusto niyang magtrabaho pa. Pero lagi niyang pinipilit na makadalo sa mga special events namin. Kay Kuya Kaloy naman ay lagi niyang iniisip ang kapakanan ko. Hindi ko na nga alam kung paano niya nakakayanan na maging kuya ko kasi may katigasan din talaga ang ulo ko. Ang saya-saya ko noon. Naalala ko pa nung graduate ako ng high school, Papa Dudut. Grabe yung saya ko. Hindi lang dahil sa pagiging valedictorian ko kundi kasi nandoon ang pamilya ko. Buo silang umattend para sa akin, si Daddy, si Mami at si Kuya Kaloy. Silang tatlo ang nandyan, nakangiti at proud sa akin. Isa sa mga pinaka-unforgettable na moment ng buhay ko yon. Yung magkakahawak kamay silang habang nanonood ng graduation march ko at habang umaakyat ako sa stage para kunin ang medalya ko. Parang ang saya ko lang, sobrang proud ako at masaya kasi sila talaga yung nag-push sa akin para makarating sa moment na yon. Sa mga kasamahan ko sa klase, alam ko na may ilan sa kanila ang naiinggit sa pamilya ko. Marami kasi sa kanila ang hindi nakadalo yung mga magulang nila sa mga ganong klase ng events. Kasi may mga dahilan o kanya-kanyang trabaho. Kaya sa akin ay grabe yung significance ng moment na yon. Hindi ko talaga yon makakalimutan. Hindi ko yon malilimutan kasi yon ang magpapaalala sa akin kung gaano ako pinalad na magkaroon ng ganitong pamilya.
Para sa akin na yun ang pinaka-precious na moment ko. Kasi kahit na anong mangyari yung memorya na yon, yung saya ko sa graduation ay hindi na yon mabubura sa alaala ko. Lalo na nung sinabi ni Daddy at Mommy na proud sila para sa akin. Minsan iniisip ko pa noon, paano kaya kung hindi ganito yung pamilya ko? Paano kung wala akong tatay na lagi nandyan? O kaya wala akong kuya na laging mag-aalala sa akin? Paano kung wala akong nanay na kagaya ni Mommy na maasikaso at maalaga? Siguro magiging isa na ako sa mga pinakamalungkot na tao sa mundo. Hanggang isang Sunday ng umaga, ibang naging pakiramdam ko. Habang nakatayo ako sa may kwarto ko at napasilip ako sa bintana kung saan ay tanaw ang garahe, ay nakita ko si Daddy na kausap ang isang babae. At may kasamang batang babae, siguro mga 7 taon lang yung babae. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero parang may hindi tama. Bihira lang mangyari yon kasi si Daddy lang ang lagi kong nakikita sa garahe at nag-aayos ng kotse o kaya ng mga gamit. Naalala ko parang tahimik ng paligid, tapos yung nanay at batang babae na kausap ni Daddy nakita ko na naglalakad paalis at parang nagmamadali. At yung pinagtataka ko, nakita ko si Daddy na parang itinulak sila palayo. Hindi ko pa rin mawari kung anong nangyayari pero parang may kaguluhan na nangyayari noon sa garahe. Noong pagbaba ko sa dining area, alam ko na parang may kakaibang pakiramdam sa bahay. Hindi ko maipaliwanag pero parang nawala ng sigla ang lahat. Ang tahimik, Papa Dudut. Hindi katulad ng dati na laging masaya, magulo at puno ng tawanan. Nang mga oras na yun ay parang lahat ng tao ay may mabigat na dinadala. Pagpasok ko sa kusina ay nakita ko si Mommy pero hindi siya kumikibo kay Daddy. Bihira lang mangyari yon kasi si Mommy at Daddy silang dalawang palaging magkausap. Pero ngayon ay parang may malaking distansya sa kanilang dalawa kahit nasa isang lugar lamang kami. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero nakita ko na parang may hindi maganda sa kanilang dalawa. Si Mommy ay parang hindi niya kayang tignan si Daddy at si Daddy naman hindi rin nakatingin kay Mommy. Tahimik silang pareho. Nakatingin lang si Mommy sa labas, parang may iniisip. Hindi siya naglalakad papunta kay Daddy at hindi siya nakikipag-usap. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero ako ay bilang anak, ramdam ko na parang may kulang sa bahay. Parang may pumait na pakiramdam sa pagitan ng Mommy at Daddy ko. Pinagbihis na rin ako ni Mommy noon kasi sinabi niyang lalabas daw kami. Kaya kahit na may nakakalito na pangyayari, pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Kasi iniisip ko na baka may ginagawa silang adjustment. Ang dami kong tanong sa isip ko pero wala akong nasasabi sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko o kung ano ba ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero parang may malalim na galit sa pagitan ng mga magulang ko. Kaya lang kahit na ganoon, alam ko na may dahilan. May dahilan na hindi ko pa kayang maunawaan noon. Lumabas pa rin kami bilang pamilya, ngunit habang naglalakad kami papunta sa sasakyan, wala na naman yung dati naming saya. Nawala yung sigla, tapos habang umaandar ang sasakyan ay dumaan kami sa harap ng garahe at doon ko na lang nakita ang dalawang babae na nakita kong kausap ni Daddy kanina. Yung nanay at batang babae, sila pala yon. At ngayon parang naglalakad lang sila. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ko. Parang nakaramdam ako ng kirot kasi parang may nangyaring hindi maganda sa pamilya namin o sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yon. Habang bumibiyahe kami, si Daddy at si Mommy tahimik pa rin at hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero alam ko lang na kahit na anong mangyari, pamilya pa rin kami. Pero kahit na ganoon ay may malaking tanong sa aking isipan na hindi ko pa rin nasasagot. Kung dati kami lang ang nandyan para sa isa't isa, ngayon ay parang ang layo-layo ng tingin ko sa kanila. Kakaiba talaga ang araw na yon, Papa Dudut. Para kaming gumagawa ng family day routine namin pero parang may kulang. Parang may hindi tamang nangyayari. Bawat galaw namin kahit na tinatry namin maging normal ay parang may mabigat na bagay
na hindi namin kayang ipaliwanag. Kung dati sobrang saya namin, lagi kaming tumatawa, nagkakaroon ng kwentuhan habang naglalakad sa mall. Ngayon ay tahimik lamang kami. Katabi ko si Kuya Kaloy habang naglalakad kami sa mall. Pero hindi siya katulad ng dati, Papa Dudut. Kung dati madalas ay nag-uusap kami o kaya ay may mga jokes siya. Pero ngayon ay nakatutok lamang siya sa hawak niyang mini tablet at parang wala sa paligid. Nilalaro niya yung video game niya. At ako naman ay parang may isang tanong na hindi ko kayang ipagpabukas. Tinanong ko siya kung sino yung mga bisita kanina, yung nanay at batang babae na nakita ko sa garahe. Baka may kasalanan sila o baka may alam sila tungkol sa nangyari sa pagitan ni Mami at Daddy. Pero ang sagot ni Kuya Kaloy ay hindi ko sila kilala, Carmina. Ilang sandali pa ay hindi ko na naisip pa kung ano ang ibig sabihin noon. Siguro ay masyado na akong nai-stress. Pero hindi ko pa rin may paliwanag kung bakit gano'n ang pakiramdam ko. Parang may malalim na bagay na nagbabalik sa akin. Pero hindi ko kayang hawakan o ipaliwanag. Nang pauwi na kami, ang tahimik talaga ng lahat. Si Kuya Kaloy nakatulog na sa backseat ng kotse. Pati si Mami siya rin nakaupo lang sa tabi niya. Tahimik na nakasandal sa bintana. Ako naman, Papa Dudut, nasa passenger seat tapos si Daddy ang nagdadrive. Lahat kami tahimik, parang may lamig sa hangin. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero ang tahimik talaga ng buong sasakyan. Walang nagsasalita at parang hindi na kami yung pamilya na parang may kwento sa bawat araw. Habang binabaybay namin ang daan pa uwi, ako ay hindi ko kayang magtanong pa. Siguro kasi ayaw kong madagdagan pa yung bigat ng pakiramdam ko noon. Tapos ay bigla na lang may nakita akong batang babae sa kalsada. Sobrang bilis ng pangyayari at hindi ko kaagad napansin na malapit na pala siya sa amin. Nagulat ako kasi bigla na lang yung batang babae tumakbo sa harapan ng kotse at bago ko pa man naisip kung ano ang gagawin ay tumama na siya sa harapan ng kotse namin. Papa Dudut, nakita ko siya, duguan pa ang mukha niyang tumama sa nabasag na salamin ng kotse. Tumilapon pa siya sa bubong ng kotse. Tapos ay parang nawala ng kontrol si Daddy sa manibela. Hindi ko na alam kung anong nangyayari ng mga oras na yon, siguro dahil sa pagkabigla. O hindi ko alam, basta ang sakit ng puso ko nang makita ko yung batang babae. Ang lahat ng nangyari parang slow motion noong umpisa pero at the same time ay parang ang bilis. Hindi ko na alam kung ano ang una kong naramdaman. Nawalan kami ng kontrol sa kotse at lahat ng nangyari ay parang wala ng buhay. At pagkatapos noon ay natapos ang lahat sa pagdilim ng paningin ko. Nagising ako sa kakulangan ng liwanag pero hindi ko alam kung anong nangyari. Parang ang bigat ng katawan ko. Pero hindi ko na kayang magsalita pa, tanging ang katahimikan sa loob ng sasakyan ang narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang mga nangyari kina Daddy, Mami at kay Kuya Kaloy. Hindi ko alam kung buhay pa kami o kung may nangyaring mas malala pa. Sa mga oras na yon ay tangang takot at pagkabiglang naramdaman ko. Hanggang sa bumigat ng muli ang talukap ng mga mata ko. Naulila ako, Papa Dudut. Hindi ko talaga kayang ipaliwanag kung gaano kasakit ang nangyari sa amin. Parang isang iglap lang ay nawala silang lahat sa akin, ng mami ko, daddy ko at si Kuya Kaloy. Lahat sila. Bigla na lang akong iniwan sa mundong ito. Yung biglaang pagkawala nila ay parang tinanggal ang mga pwedeng maging happy memories ko pa noon. Wala na akong pamilya, Papa Dudut, at sobrang sakit noon. Hindi ko talaga kayang mag-isa sa bahay kaya si Tita Lucia na lamang ang sumama sa akin. Bawat araw ay sinusubukan ko magpatuloy pero sobrang hirap. Palagi ko silang naiisip, yung mga simpleng moments namin, yung mga Sunday ng family day, yung mga dinner na masaya. Parang nawala ng kulay ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yung mga bagay na lagi naming ginagawa. Ang sakit pa na makita ang bahay na tahimik na at hindi ko kayang umalis at hindi ko kayang tingnan yung mga bagay na naiwan nila. Minsan tuwing mag-isa lamang ako sa kwarto ay umiiyak ako, Papa Dudut. Parang sa mga ganong oras ko lang nararamdaman yung sakit na hindi ko kayang punan.
ng kahit sino. Isang gabi habang umiiyak ako ay naramdaman ko na parang may iba pang tao sa kwarto ko. Hindi ko na alam kung nag-i-imagine lamang ako, pero may parang tunog na narinig akong mga hakbang. Tumayo ako. Tinanong ko yung sarili ko kung baka si Tita Lucia lang o baka may narinig lang akong ibang bagay. Pero nang lumingon ako, may nakita akong parang batang babae sa sulok ng kwarto ko. Umiiyak siya at sobrang weird kasi hindi ko siya kilala at kung paano siya nakapasok sa loob ng kwarto ko. At ang nakakagulat pa, Papa Dudut, yung batang yon ay parang may dugo sa katawan. Ang buhok niya ay parang nakatago sa mukha niya. Kaya hindi ko makita ng buo tapos noong tiningnan ko siya. Nang mas mabuti ay nakita ko na may basag siya sa ulo. Parang may sugat na hindi ko kayang titigan kasi halos lumabas na ang utak niya na parang spaghetti ang itsura. Sobrang takot na takot ako, Papa Dudut. Para kong na-freeze sa pwesto ko at hindi ko kayang gumalaw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung magtatago ba ako o magsasalita. Ang tanging naisip ko lang ay kailangan ko siyang kausapin pero wala akong lakas. Habang papalapit siya sa akin, parang mas dumidilim yung paligid. Parang may mali sa lahat ng mga nangyayari. Nang parang nilapitan na niya ako ay napasigaw ako ng malakas. Parang gusto kong magtago. Pero hindi ko kayang lumayo at sobrang takot na takot ako. At sigurado kong narinig ni Tita Lucia yung sigaw ko. Nang pumasok siya sa kwarto ko ay sinabi ko sa kanya ang tungkol sa duguang bata na lumalabas na ang utak mula sa basag nitong bungo pero biglang nawala na yung bata. Hindi ko na siya nakita, Papa Dudut. Wala na ni anino niya pero naiwan ang kakaibang hangin na yumayakap pa rin noon sa katawan ko. Isang buwan ang lumipas mula nang mangyari ang aksidente ay pilit kong binabalik ang normal na buhay ko. Kahit sobrang hirap at hindi ko alam kung paano, pero kailangan kong magpatuloy. Kailangan ko pa rin pumasok sa klase kahit na ang sakit. Para ako naglalakad na may bigat na dala sa bawat hakbang. Hindi ko kayang ipakita sa mga kaibigan ko at mga kaklase ko na nahihirapan ako. Kaya nagtutulungan kami ni Densyo. Si Densyo yung kaklose ko na classmate noong high school. Alam ko na kahit na anong mangyari, nariyan siya para sa akin. Madalas kaming mag-usap at parang siya yung tanging tao na nagbibigay sa akin ng kaunting gaan sa pakiramdam. Isang araw habang nakatambay kami sa guardhouse ng school ay nag-uusap kami ni Densyo tungkol sa mga nangyari. Tinulungan niya akong mag-move on at sinabi niya na, Carmina, hindi ka nag-iisa. Nandito lang kami ng mga kaibigan mo para sa'yo. Pero alam kong nakikita niya yung lungkot sa mga mata ko. May mga pagkakataon na ayokong magsalita kasi naiiyak na lamang ako bigla. Pero si Densyo iba siya. Alam niyang may pinagdadaanan ako at hindi niya ako pinabayaan. Habang magkasama kami doon, may napansin akong kakaiba sa gilid ng school sa may puno. May batang babae na parang nagkukubli doon. Gusto ko sanang hindi na lang siya pansinin. Pero may something sa mata niya. Parang may mga mata siyang nanlilisik na nakatitig sa akin. Mabilis akong kinilabutan. Nilayo ko ang tingin ko at nagtangkang tawagin si Densyo. Densyo, tingnan mo, may batang babae doon sa may puno. Sabi ko, sabay turo sa ilalim ng puno. Nilingon siya ni Densyo. Pero wala siyang nakitang kahit na anong kakaibang tao. Wala ko nakikita, Carmina. Sagot niya. Pero ako'y ramdam ko na may mali. Parang may presence na hindi ko kayang i-explain. Parang yung batang yon na nasa ilalim ng puno ay hindi siya normal. Sigurado ka? Tanong ko ulit. Dahil parang nararamdaman ko na ako lang ang nakakakita sa kanya. Hanggang sa bigla na rin nawala ang bata sa paningin ko. O walang tao doon. Baka namamalikmata ka lang, sabi ni Densyo. Tumango ako pero hindi ko pa rin maalis sa isipan ko yung batang nakita ko. Pauwi na kami ni Densyo pagkatapos ng klase at magkasama kami sa kotse. Kwentuhan ang kwentuhan at para bang yun lang yung moment na nakakalimutan ko lahat ng sakit ko. Nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Pero habang binabaybay namin yung daan ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya.
Huminto kami sa isang traffic light at napansin ko sa rear view mirror na parang may maliit na batang nakaupo sa backseat ng kotse. Sa una akala ko'y namamalik mata lamang ako pero nang magmulat ako ng mata ko ng buo ay nakita ko na duguan ng bata sa kinakaupuan nito. Duguan na parang galing sa isang aksidente. Malaki ang mga mata ng batang yon at parang may galit sa akin. Nagulat ako at hindi ko na nakayanan kaya napasigaw ako. Bigla nang sumuka siya ng dugo. "Densyo! Densyo!" Sigaw ko sabay siksik ng katawan ko papunta sa pinto ng kotse. Ang sakit ng ulo ko parang masisira na yata ang isip ko. "Densyo! Densyo! May bata sa likuran! May dugo ang bata!" Sigaw ko. Hindi ko kayang titigan yung bata. Sinalo ni Densyo ang mga braso ko at tinawakan ako ng mahigpit para hindi ako magwala. "Carmina, calm down. Ano ba yung nakikita mo?" Tanong niya. Ang mata niya ay seryoso. Pagmulat ko ng mga mata ko ay nagulat ako. Ang mukha ni Densyo ay duguan na rin. Parang pumutok yung mga sugat sa mukha niya. May mga sungay siya sa ulo. At hindi ko kayang itago ang takot ko dahil sa mapula niyang mga mata. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na alam kung paano ko haharapin yung sitwasyon na yon. Kaya pilit ko siyang tinutulak. Nagkabasag-basag ang mga salamin sa utak ko. "Bitawan mo ko," sigaw ko. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung anong nangyayari. Wala akong lakas at hindi ko kayang kontrolin yung takot ko. Pero nang magmulat ako ng mata, normal na si Densyo. "Ayos ka lang?" tanong niya. Habang ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Ako naman ay hindi pa rin makapaniwala. Tumango ako pero hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Nagpatuloy siya sa pagdadrive. Pero sa tuwing titigil kami parang may kumakalabit sa pakiramdam ko. Hindi ko kayang kalimutan yon at hindi ko kayang ikublihin na may mali sa mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko alam kung nababaliw na ako o kung talagang may ibang nangyayari na hindi ko maipaliwanag. Pilit kong inayos ang buhay ko, Papa Dudut, kahit sobrang bigat. Parang hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng mga nangyari. Lalo na noong nalaman ko na may anak pala sa labas ang daddy ko. Si Tita Lucia ang nagsabi sa akin. Ibang klase kasi yung daddy ko na idol ko. Yung tao na parang walang kasalanan sa mundo. Siya pala ang sumira sa tiwala ng mami ko. Nagalit ako, oo, galit na galit. Parang hindi ko matanggap na ganoon pala siyang tao. Niloko niya si mami at kami ni Kuya Kaloy. Nagtanim ako ng sama ng loob at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang ang hirap kayang tanggapin na yung tao na pinaniwalaan ko ng buong buo ay siya pala yung magdudulot ng sakit sa amin. Kaya pumasok ako sa kwarto ko at doon ko na lang iniyak ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magpigil pa, Papa Dudut. Kinuha ko ang family picture namin tapos ay bigla ko na lang pinunit. Pakiramdam ko ay doon ko na-express lahat ng galit ko, lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero habang ginagawa ko yon ay parang may nangyaring kakaiba. Maya-maya ay parang may mga tawa akong narinig mula sa paligid. Sobrang lakas at parang may mga tao sa paligid ko. Pero ang weird kasi noong tiningnan ko ay wala naman akong nakita. Parang may mga anino lang na naglalaro sa paligid na hindi ko kayang ipaliwanag. Tapos parang may mga gamit na biglang lumutang mula sa paligid ko tapos ay bigla nila akong tinatamaan. Mga matitigas na bagay na parang pinupukpok ako sa katawan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Habang nandun ako ay naramdaman ko na may ibang presensya sa kwarto ko. Tumingin ako at doon ko nakita ang isang maitim na lalaki na may sungay at mahabang buntot na naglalakad papalapit sa akin. Kasama niya yung bata na duguan ng katawan, basag ang bungo at labas ang utak. Grabe, sobrang takot na lang yung naramdaman ko noon. Parang hindi ko na kayang gumalaw pa. Na-freeze na ako sa kinakatayuan ko. Sila ay papalapit na sa akin at habang papalapit sila, ang init ng katawan nila. Amoy na amoy ko ang masangsang na amoy ng asupre at ang sobrang hindi magandang amoy na parang hindi ko kayang lunukin. Yung bata kahit duguan, parang may ngiti pa rin sa mga labi niya. Pero sobrang nakakakilabot ang itsura niya.
at sabay-sabay silang umabot sa leeg ko. Tapos yung bata ay parang humawak din sa magkabilang braso ko hanggang sa pakiramdam ko. Nawawala na ako ng hangin. Ang bigat, ang hirap huminga. Grabe, parang hindi ko na kayang mag-survive. May isang moment na pakiramdam ko ay baka doon na magtatapos ang lahat sa buhay ko. Na parang mamamatay na lamang ako sa takot at hindi ko kayang kontrolin kung anong nangyayari sa katawan ko. Hindi ko alam kung totoo lahat ng mga nangyayaring yon o kung panaginip ko lang. Pero hindi ko na kayang kalimutan lahat ng mga detalye, sobrang vivid pa sa isipan ko hanggang sa mga oras na ito. Papadudot, wala na akong maalala sa mga sumunod na nangyari. Parang isang malaking blur lang at hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan ng mga oras na yon. Ang alam ko lang, lahat ng kwento ay galing kay Tita Lucia. Ang sabi niya, nakita raw niya ako sa loob ng kwarto at kinakain ko daw yung mga punit-punit na family picture namin. Sobrang nag-alala siya at hindi na raw siya makapaniwala sa mga nakita niya. Nagpatawag siya ng doktor pero wala raw talagang nakagamot sa akin. Sabi pa nga nila ay sinasaktan ko raw lahat ng taong humahawak sa akin. Yung ibang tao ay hindi ko na matandaan kung sino pero sabi nila, pati mga kaibigan ko ay iniwasan na ako dahil natatakot sila. Hanggang sa nagsalita daw ako ng mga Latin na hindi ko naman alam dahil hindi ko pinag-aralan ang salita na yon at parang may ibang katawan sa loob ko. Nagbago rin daw ang mukha ko pati na yung boses ko ay parang nanggaling nasa ilalim ng lupa. Para akong ibang tao. Tapos nagsusuka raw ako ng kulay berdeng likido. Tapos may lumalabas na mga insekto sa bibig at mga sugat ko sa katawan. Hindi ko na alam kung paano nangyari yon pero parang imposible. Nang dumating na ang punto na parang wala nang magawa ay nagpatawag na sila ng albularyo at kasunod ang pare. Grabe raw ang iyak ko, papadudot, tuwing dadasalan ako tapos ay binabasbasan ako ng holy water. Sobrang sakit daw ng katawan ko at lalo lang akong nagsusuka ng dugo. Lahat sila, lalo na si Tita Lucia, ay sobrang natakot at nag-alala. Akala nila ay hindi na ako mabubuhay o makakaligtas pa. Parang natapos na ang lahat. Hindi nila alam kung ano ang gagawin dahil parang wala nang pag-asa pa na gumaling ako. Pero hindi sumuko si Dencio. Si Dencio kahit siya mismo ay wala siyang alam sa nangyayari. Palagi siya nagdadasal kasama si Tita Lucia. Pati na rin yung mga malalapit na kaibigan ko. Hindi nila ako iniwanan. Paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan ko at para bang gusto nilang bumalik ako sa sarili ko. Tuwing tinatawag nila ako ay naririnig ko sila mula sa dilim. Mula sa isang lugar na parang wala ako sa mundo. Hindi ko makita kung saan nanggagaling yung mga boses nila. Pero ramdam ko na may naghahanap sa akin. Parang may puwang na kailangan kong punan hanggang sa nakita ko yung liwanag na hindi ko alam kung saan papunta. Sobrang nakakagulat kasi parang may lakas na nag-udyok sa akin para magpatuloy na maglakad. Hindi ko alam kung paano pero nakaramdam ako ng pag-asa. Parang may puwersang humihila sa akin pabalik. Papadudot, halos 2 linggo raw akong paulit-ulit na dinasalan ng mga pare ni Tita Lucia pati na rin ng mga kaibigan ko at mga kamag-anak na malapit sa akin. Lahat sila ay hindi tumigil. Hindi nila ako iniwanan. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang parang may nangyaring kislap o himala sa katawan ko. Bumalik ako, binalik ko yung sarili ko. Binigay ko ang pagpapatawad sa puso ko, papadudot. Binuksan ko ang puso ko para magpatawad, hindi lang sa daddy ko kundi sa sarili ko na rin. Mula noon kahit paano ay naging tahimik na ang buhay ko. Hindi na ako muling natakot sa dilim. At hanggang ngayon ay nangyayari pa rin sa akin na may mga bagay na mahirap ipaliwanag pero natutunan ko nang tanggapin. Ang dasal at paniniwala sa Diyos ang palaging pinakamalakas na proteksyon ko sa lahat. Lubos na gumagalang, Carmina. Tandaan mo na mas nagiging lapitin ng masasamang elemento ang mga taong may mabigat na dinadala sa kanilang dibdib. Kaya kahit gaano pa kahirap, mahalaga na matutunan mong magpatawad at magdasal. Hindi para sa kanila kundi para sa sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi para burahin
ang mga pagkakamali kundi para mapalaya ka mula sa bigat na dinadala ng puso mo. Kapag natutunan mo magpatawad at magdasal ay mararamdaman mong may gabay ka at mas magiging magaan ang pakiramdam mo. Hanapin po ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ganon din ang Kaistorya Horror para sa araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.